Nataranta si Beth sa nakita. Sa totoo lang, gusto niya tumawa ngunit pinigilan niya. Takot niya na lang na magalit ang matanda. Kids, anong ginawa niyo kay Don Alfredo? Kunwaring sermon niya. Well, he came here while we're playing ghost hunting. Lolo volunteered to be a ghost, mommy. Masiglang paliwanag ni Siren. Napatanga siya lalo na noong maubo ang matanda. Masyadong mabango ang polvo para sa ilong nito. Baka mamaya'y hikain pa ito. Nilingon niya si Lyndon kung anong reaksyon nito, ngunit salubong lang ang kilay nitong nakatingin sa sariling lolo. Say sorry, then go and take a bath, utos niya. What? But we're still playing, mommy, ani Sander. Pinalitan niya ito ng tingin. Sander, may banta sa boses niya. Parehong napanguso ang kambal, ayaw pa yata talaga nilang tapusin ang laro. Don't scold them. It was fun after all, ani ng matandang nakapagpatigil sa kanya. Hinarap pa nito ang kambal at parehong ginulo sa buhok. Kids, take a bath while playing later, okay? Nalaki ang mga mata niya habang humiyaw na naman ang kambal. Ramdam niya na rin ang paggalaw ni Lyndon sa gilid niya na tila na alarma sa sinabi ni Don Alfredo. Ano bang ibig sabihin nito? Dito ito matutulog sa penthouse? Do you have any wipes? Tanong nito noong umakyat na ang kambal. Agad siyang naghalughog ng wipes sa bag niya. Inabot niya yon kay Lyndon. Tinignan pa siya nito na nagtatanong pero tinuro niya ang lolo nito. Sumunod naman ito at inabot iyon sa matanda. Alangan namang siya ang magabot. Alam naman nilang lahat na galit ito sa lahi niya. I'm sorry po at napagdiskitahan kayo ng mga anak ko. Nahihiyang hingi niya ng paumanhin. I volunteered. Hindi nila gagawin ito kung hindi ako nagboluntaryo. Malamig na tugon nito. Naitikom niya ang bibig. Hinagod naman ni Lyndon ang bewang niya na sinasabing it's okay. Ikukuha ko lang po kayo ng maiinom. Don't bother. Binigyan na ako kanina ni Manang Lupe. Matabang naputol nito sa offer niya. Lo, may banta sa boses ni Lyndon kaya't hinatak niya ang damit nito. Nung nilingon niya ito ay kaagad siyang umiling. Ayaw naman niya mag-away ang maglolo sa harap niya. Marahas itong bumuntong hininga. Kinuha na lang niya ang mga bitbit nitong pagkain bago ito tinulak palapit sa lolo nito. Huwag mong gagalitin. Bulong niya rito ngunit mahina lang itong nagmura. Mabilis pa sa 4:00 siyang tumalikod at tinungo ang kusina. Dinatnan niya doon na nag-aayos si Manang Lupe na pagkain sa mesa. Napatanga pa siya sa dami ng pagkain. Dala ba yan ni Don Alfredo? Ang dami ring pasalubong sa kambal. Bulong nito sa kanya. Umawang ang mga labi niya. Ano bang nakain ng matanda at bumait yata to? Kanina pa po ba siya dyan? Hindi naman. Halos wala pang 1 oras. Natakot nga ako, akala ko kung sino. Mabuti na lang at kilala ng kambal. Tapos ayan, naglaro sila. Tumatawa pa nga yan kanina. Kwento nito. Literal na napanganga siya. Paanong tumawa ito gayong ayaw nito sa kanila? Kinagat niya ang labi at sumilip sa sala. Nagpupunas pa rin ang mukhang matanda. Si Lyndon naman ay salubong pa rin ng kilay. Bumubuka ang mga bibig nito pero hindi niya marinig. Anong gusto mong gawin ko? Tanggalan ka ng mana? Biglang sigaw ng matanda. Nanlaki ang mga mata niya at napahawak sa kanyang dibdib. Kinabahan siya para kay Lyndon pero mukhang wala naman itong pakialam. Nag-aaway ba sila? Bulong ni Manang Lupe na tumabi sa kanya. Hindi ko po sigurado. Tipid na sagot niya bago ito hinila pabalik sa mesa. Ayaw na niyang makinig sa usapan. Mukhang alam na niya kung saan patungo iyon at alam niya nagmamatigas lang si Lyndon. Tumulong na lang siya sa pag-aayos ng mesa. Nung matapos ay kinakabahan siyang lumapit sa dalawa. Agad na tumayo si Lyndon nung makita siya. Mag-dinner na po tayo. Uuwi na si Lolo Baby. Sabat ni Lyndon, mukhang ayaw nitong magtagal doon ng matanda. Nakita niyang nangalit ang tingin ng matanda at nagtagis pa yata ang bagang nito. Dito ako matutulog. Ano ba't ayaw mo sa presensya ko? Sarkastikong tanong nito sa apo niya. Napapikit si Lyndon ngunit kagad niyang hinawakan ang baraso nito upang hindi na ito sumagot. Gusto ko makilala at makilatis yung babaeng pinalit mo kay Sheila. Kapag hindi pumasa, mamimili ka lang sa 2, Lyndon. Babalik ka kay Sheila o tatanggalan kita ng mana. Banta nito. Tanggalan niya na lang ako ng mana. Lyndon! Saway niya rito dahilan upang matahimik ito. Wala siyang pakialam sa yaman nito pero hindi niya gugustuhin na mapunta sa iba ang legacy ng pamilya nito. Pag-isipan mo yung sinasabi mo. Pupulutin ka sa kalsada kapag nagmatigas ka. Paalala ng matanda bago nagtungo sa kusina.
Dinig niyang napamura si Lyndon. Siya man ay mabigat na huminga. Nakasalalay patuloy sa kanya ang kapalaran nito. Paano na lang kung hindi siya magustuhan ng matanda para sa apo nito? Mali, talaga namang hindi siya nito gusto para kay Lyndon. Hindi niya sigurado kung paanong naitawid nila ang dinner na yon. Ang kambal lang ang madaldal, himalanga at hindi na natatakot kay Don Alfredo. Kasama pa nila ito nagbasa sa sala. Si Lyndon naman ay nanatili sa kwarto at ayaw na yatang makita ang lolo niya. Gusto niya itong puntahan kaya lang ay ayaw naman niyang mag-isip ng masama ang matanda. Baka isipin pa nito na kung ano nang ginagawa nila ni Lyndon. Nanatili na lang siya sa sala. Katabi si Manang Lupe na pinupunasan ng pawis ng kambal kahit wala naman masyado. Nagangat siya ng tingin noong dumating si Lyndon at umupo sa kabilang gilid niya. Agad itong yumapos sa katawan niya tinalikan ng kanyang braso. Nag-init ang mga pisngi niya noong makitang nakita ito ng matanda. Don't mind him. Bulong ni Lyndon pero paanong hindi niya papansinin kung nagsasalubong ang kilay ni Don sa kanilang dalawa? Para bang sore eyes sila sa paningin nito. Let's sleep. Yaya pa ni Lyndon na wala yatang pakialam sa presensya ng lolo nito. Doon ako sa kwarto ng kambal matutulog, tabi kayo ng lolo mo. Bulong niya pabalik, mahina itong matungal bilang protesta. Hinapit nitong bewang niya at sinandalang baba sa balikat niya. Let him sleep here on the sofa. Tayo dapat na magkatabi. Maktol nito. Lyndon, mahinang suway niya rito. Hindi naman ito nakinig. Hinalik-halikan pang balikat niya. Napatigil lang ito noong malakas na tumikim ang matanda. Twins, gusto niyo bang makilala ang totoong daddy niyo? Bigla ang tanong ng matanda sa kambal. Halos manigas siya sa kinauupuan, maging si Lyndon ay tila natulo sa sinabi niya. Ang kambal naman ay kuryoso nakatingin kay Don Alfredo. Really? But we already have Daddy Lyndon. He is enough for us, ani Siren. Yeah, Daddy Lyndon is the best, pagsang-ayon ni Sander. Ramdam niyang natuwa si Lyndon sa narinig pero hindi ang matanda. Pumirmi ang mga labi nito pagkaraan ay maliit na ngumisi sa kambal. Ayaw niyo bang makilala ang totoong daddy niyo? Kayang-kaya ko siyang hanapin para sa inyo. Pamimilit nito na nagpaawang sa mga labi niya. Ramdam niyang napamura si Lyndon sa tabi. Twins, go upstairs. May otoridad na biglang utos ni Lyndon sa kambal. Ayaw pang sumunod ng kambal pero niyakag na sila paakyat ni Manang Lupe. Siya hindi malaman kung pipigilan ba si Lyndon ngayong tila galit ito sa sinabi ni Don Alfredo. Don't look at me like that, Lyndon. Tama lang na makilala nilang tunay nilang daddy. Malamig na tugon ni Don Alfredo matapos mapansin ng galit na aura ni Lyndon. Napayuko siya at gustong pigilan si Lyndon na sumagot ngunit napatayo na to. Kapag ginawa niyo yan, kalimutan niyo nang may apo kayo. Tanggalan niyo na rin ako ng mana. Mabagsik na banta nito. Lyndon! Nahintakutang suway ni Beth kay Lyndon. Hindi niya gustong sinabi nito sa lolo nito para bang ito nang tumakwil kay Don Alfredo. At alam niyang hindi rin niya nagustuhan ng matanda dahil nalisik ang tingin nito at nanginig ang katawan sa galit. Ikaw nagsabi niya na hindi ako. Sige, magkalimutan na tayo. Sigaw ni Don Alfredo bago nagmarcha paalis. Don Alfredo! Balak niya sana itong pigilan lalo pat gabi na ngunit pinigilan ni Lyndon ang braso niya sa akma niyang paghahabol dito. Don't, his driver was just outside. Makakauwi siya ng safe. Malamig na paliwanag nito. Napamaang siya. Ganito ba ito magalit? Tinatakwil kahit kaisa-isang taong nag-aalaga dito? Mabagsik niyang binawi ang braso mula sa pagkakahawak nito. Mainis niya itong tinignan. Sa totoo lang ay nagigilty siya dahil sa kanya ay nagkalabuan ang relasyon ni Lyndon at ni Don Alfredo. Habulin mong lolo mo, bawiin mong sinabi mo sa kanya. Matatag niyang utos. Nangunot ang noon nito, hinarap siya nito at hinawakan ng mga balikat, ngunit umiwas siya ng tingin at pinatigas ang itsura niya. What? You want me to lower my pride? Hindi makapaniwalang tanong nito. Yes, bawiin mong pagtakwil mo sa lolo mo, Lyndon. No. Matigas na sagot nito. Kung iniisip mong mana ko, I have my own money, Beth. Hindi kita gugutumin. Napapikit siya. Akala ba talaga nito? Mas concerned pa siya sa pera nito? Na ikuyom niya ang kamao. Ano ngayon? Hindi ko rin naman nahayaang magutom ang sarili ko, Lyndon. Hindi ba importante sa yung lolo mo? Mas importante pa bang ego mo? Mas importante ka. Bahagyang tumaas ang boses nito dahilan upang mapasinghap siya. Shit, I can go against anyone just for you. Medyo frustrated na bigas nito. Naitikom niya mga labi.
Imbis na matuwa sa sinabi ni Titila na konsensya pa siya, tinakwil talaga nito ang lolo nito para lang sa kanya. Dahil lang mas importante siya dito, napalunok siya, pumikit ng mariin pero pagmulat ng mga mata niya ay inalis niya ang kamay nito mula sa kanyang balikat. No, Lyndon, unfair yan sa lolo mo. Paano kung iwanan kita? Saan ka tatakbo? Hindi ba sa kanya? Pagpapaintindi niya. Siyang nag-alaga sa'yo, malaki ang ambag niya sa buhay mo. What are you saying? Malamig na sabat nito. Huminga siya ng malalim. Humingi ka na sorry sa kanya, bawiin mo sinabi mo. Napatalikod ito sa kanya. Nasa bunot nitong sariling buhok at napamura. Noong muli itong humarap ay napakalamig na ng tingin nito. Is that really what you want? Tumango siya at kinunot ang noon niya. Fine, I'll go ahead then. Pero hindi ko alam kung ibabalik niya pa ako sa'yo. Nanghihinang paalam nito. Umawang ang mga labi niya pero hindi nakakilos noong umalis din ito. Parang gusto niya itong hatakin pabalik pero naglapat ng pinto. Senyales na nakalabas na ito. Napatakip siya ng bibig matapos maramdaman ng pagbabara ng lalamunan niya. Gusto niyang maiyak pero desisyon naman niya yon. Bigla niya kasing naisip na baka hindi nga ito ibalik ng matanda. Baka ipilit ito kay Sheila. Iha, tulog ng mga bata. Ani Manang Lupe. Napakurap siya at pilit na tumikim upang mawalang sikip sa dibdib niya. Thank you po, Manang. Mahinang usal niya. Hindi ba dito matutulog ang maglolo? Kuryosong tanong nito. Umiling lang siya at pilit na ngumiti. Nagpaalam din siyang aakyat na sa kwarto. Hindi siya mapakalit, hindi mapanatag ang kalooban niya dahil sa desisyon niya. Hanggang sa opisina'y bitbit niya ang agam-agam lalo pat hindi pumasok si Lyndon. Mukhang magtatrabaho na ito sa kumpanya ng lolo niya. Bumigat tuloy ang damdamin niya dahil doon. Miss Beth, nasa labas po ang tiya Maurinho, imporma ni Marie. Bigla'y sumakit yata ang sentido niya. Oo nga pala't pinangakuan niya ito ng trabaho. Pinapasok niya ito pero hindi niya nilingon noong nasa loob niya. Anak, excited na ako magtrabaho. Mukhang wala si Lyndon. Pwede ba akong mag-opisina sa opisina niya? Malambing pa ang boses niya. Napairap siya bago nilapit ang page na binabasa niyang proposal. Where is Cindy? Hindi nito kasama anak. Hindi ba nito maiwan si Malcolm o umiiwas na sa kanya? Abala pang pinsan mo. Kakahiwalay niya lang din kay Malcolm noong 1 linggo. Pero huwag kang mag-alala. Naka-move on na siya at may trabaho na rin. Kaka-hired niya lang kahapon sa mga ukampo. Proud na imporma nito. Napaangat siya ng tingin sa ginang. Nakangisi ito na tila ba nanalo sa loto. Tinanggap siya kahit Del Rio siya? Kuryosong tanong niya. May masama siyang kutob dito, parang hindi maganda sa pandinig niya na doon nagtatrabaho si Cindy. Ikaw na nagsabi noon, hindi siya Del Rio. Pagtatama nito, pumirmi mga labi niya pero lalo lang itong nangisi. Ako na muna sa opisina ni Lyndon ha? Mukhang magiging busy yon sa kabila. Nangingiting paalam nito. Kumuyom ang kamao niya, parang pinipiga ang puso niya na pwede magkatrabaho nga si Cindy at Lyndon. Sandali, pigil niya sa paglabas nito. Bakit? May sasabihin ka pa anak? Naririndi talaga siya sa pagtawag nito ng anak sa kanya. Huminga siya ng malalim bago tumayot pilit na ngumiti. May mas maganda akong offer na trabaho para sa'yo, Mrs. Maureen. Tumikwas ang kilay nito pero hindi niya pinansin. Nauna pa siya sa pinto at lumapit kay Marie. Marie, yung hinabilin ko kahapon, kinuha mo? Yes, Ma'am Beth. Heto po. Binigay nito kaagad ang susi na hawak nito. Malaki siyang ngumiti sa ginang noong lingunin niya ito. Nangingiti pa ito't nilahad ang kamay nito. Salamat naman at may sarili pala akong opisina. Ngumisi siya at nilapag yun sa palad nito. Susi yan sa bodega, Mrs. Maureen. Nandun ang mga panlinis. Hired ka na bilang janitress ng kumpanya. Pwede ka na magsimula ngayon. Namilog ang mga mata nito. Bago pa siya nito mahawakan ay kagad na siyang pumasok sa opisina niya. Beth! Dinig niya sigaw nito pero hindi rin nagtagal dahil mukhang kinausap ni ito ni Marie. Nasapo niya bigla ang ulo matapos maramdaman ang pagkahilo. Sa dami ng isipin niya, hindi matigil ang pagkirot ng sentido niya. Binabagabag talaga siya ng mga ukampo na nagtrabaho si Cindy. May Sheila na nga, may Cindy pa. Shit! Bulalas niya noong umabot na ng maghapon, ngunit hindi siya makapagtrabaho ng maayos. Napailing siya, tinagilap ang bag niya. Gusto niya nakausap pero ayaw niyang uminom. Agad na siya nagpadala ng mensahe kay Manang na baka kay Blake siya matulog ngayon. Paglabas niya ng opisina nagtitipa pa si Marie sa kanyang computer. Marie, aalis na ako. May pupuntahan lang. Umalis ka na rin mamaya kapag out mo na. Pagpapaalam niya.
Mabilis pa sa 4:00 napatayo ito't pinatay ang computer. Saan ka pupunta, Ma'am Beth? Tarantang tanong nito, nangunot ang noo niya. Kay Blake, sasama po ako. Wait lang. Taranta pa nitong inayos ang sariling mesa at hinagilap ang bag nito. Mas lumalim ang kunot ng kanyang noo. Sasama ka sa akin? Bakit? I mean, hindi naman yun meeting para sa kumpanya. Personal kong lakad ito, Marie. Hindi naman sa ayaw niya itong isama, ayaw niya lang makaabala. Kaya nga po, Ma'am Beth, ang habiling po ni Sir Lyndon ay samahan kayo kahit saan kayo magpunta. Isama niyo po ako. Ayaw ko pong mawala ng trabaho, Ma'am Beth. Pagsusumamo nito na nagpaawang sa mga labi niya. Ibig mo sabihin, pinagbantaan ka na tatanggalin ka sa trabaho ni Lyndon kapag hindi mo ko binantayan? Paniniguradong tanong ni Beth habang nakabiyahe sila papunta sa isa pang kondo ni Blake. Hindi naman po pero parang ganun na rin yun. Nasaan bang boss mo? Akala ko pa naman ay nasa kabilang bakod na. Kwento niya. Mukha pa itong nagulat sa tanong niya. Hindi mo alam, ma'am? Ang alin? Kunot noong balik na tanong niya. May business trip po ngayon si sir. 3 araw lang naman. Pero hindi po sinabi sa inyo? Napalunok siya. Hindi nga pala siya nagtanong kay Marie kanina at hindi niya rin sinilip ang schedule ni Lyndon. Kahit paano'y kumalma siya. Akala pa naman niya nasa mga okampo na ito at katrabaho si Cindy. Tumikim siya bago nagsalita. Nag-away kami. Pinababalik ko na siya sa lolo niya. Pag-amin niya. Hindi naman niya kailangang magsinungaling kaya nga siya pupunta kay Blake para magsabi ng problema. Pero war lalo kayo pero pinababantayan ka, ma'am. Sinundot-sundot pa nitong tagiliran niya. Malakas siyang tumikim upang pigilan ang iting sumisilip sa mga labi niya. Malapit pa naman siyang magtampo dahil hindi siya nito tinawagan o tinext man lang. Ayun pala'y hinabili naman siya. Pasimple niyang sinita si Marie upang tumigil kakatukso sa kanya. Napapangiti na rin kasi maging ang driver ng taxi. Agad na lang niyang pinara noong makarating sa building. Pagkabayad kagad silang pumasok at nagtungo sa elevator. Kailan po ba kayo ikakasal ni sir, ma'am? Mag-aasawa na lang po ako kapag kasal na kayo. Pagbibiro pa nito. Napanguso siya at pinindot ang 17th floor kung saan ang kondo ni Blake. Medyo komplikado pa. Mukhang malabo pa nga yata. Magpakasal ka na. Susunod na lang kami. Sakay niya sa biro nito. Hala, paano naman po ako ikakasal? Wala naman po akong jowa. May reto ka ba, ma'am? Biglay naisip niya si Mark pero malabo magkagustuhan ng dalawa. Ilang beses nakita ang mga to sa opisina ni Lyndon pero mukhang hindi naman interesado sa isa't isa. Babae ang kaibigan ko. Gusto mo? Tanong niya bago lumabas sa elevator nung nasa tamang floor na sila. Sumunod naman sa kanya si Marie. Tumayo sa tabi niya noong nag-doorbell sila sa tapat ng kondo ni Blake. Ma'am, baka may naligaw na isa. Yung macho gwapito. Hulala, ang gwapo. Wala sa loob na bigkas nito. Matapos mabukas ang pinto, niluwa noon si Blake na bagong ligo. Naka-sweatpants naman pero hubad baro ang pangitaas. Wala naman yung mali siya sa kanya dahil alam niyang binabae ito at kaibigan niya pa. Pero kay Marie, para itong naistatwa. I only have cocktail drinks, Beth. Agad na imporma nito. No, hindi ako iinom. Ayaw niya sa amoy ng alak ngayon. Ako! Sabay silang napalingon kay Marie, nakataas pang kamay nito. Nangunot ang noo sa kanya ni Blake. Ako po, gusto ko uminom. Nahiyang sambit nito. Kinagat niya ang labi nung makitang nag-blush ang pisngi nito. Akala yata nito ay totoong lalaki si Blake. Hindi lang nito alam ay kalahi na nila to. Si Marie nga pala, Blake, sekretary ni Lyndon, pagpapakilala niya. Hi Sir Blake, bati ni Marie ni lahat pang kamay. I see, pinasama pala. Simpleng sagot nito pero tinignan lang ang kamay ni Marie. Pinanlakihan niya ng mata ang kaibigan dahilan upang tipid itong ngumiti at mabilis na shinake hands si Marie. Come in, iayos ko lang ang sala. Lumipad kagad ang tingin niya sa sala. Nandun na mga inumin at pulutan pero wala talaga siya sa mood na uminom. Sa kusina siya dumiretso at naghalughog sa ref nito. Parang nawalan na rin siya ng problema sa sasabihin. Okay na siya na malamang nasa business trip lang pala si Lyndon. Kayo na lang ni Marie ang uminom, kakain lang ako. Sigaw niya bago kumuha ng tinapay at sangka para sa sandwich. Are you sure, Beth? Akala ko pa naman magkakwento ka. Napakamot pa sa sentido si Blake. Tipid niyang inuso si Marie na nagbubukas na ng inumin. May bantay ako mahirap na. Samahan mo na lang, kakain lang ako dito. Napailing ito pero pumunta pa rin sa sala. Napapangisi siya habang gumagawa ng sandwich. Mukha kasing aburido si Blake sa presensya ni Marie. Nakailang lagok ito sa inumin habang nagkukwento si Marie.
Gago yung ex ko na yun. Binigay ko na lahat-lahat. Naghanap pa ng iba. Buti na lang hindi kami kinasal. Kwento nito. Sumandal siya sa mesa habang nakikinig. Kunot lang ang noon ni Blake pero mukhang nakikinig din naman. Kaka-broken lang nito kaya malamang na nakaka-relate ito kay Marie. Dapat kasi, wag na munang pumasok sa relasyon kung hindi kayang maging loyal. Ngawa pa nito, napailing siya. Siya nga ay nakulong ng 7 taon sa maling pag-ibig. Hindi naman kasi niya alam na hindi pala sila talaga ni Malcolm ang ending. Minsan napasubo ka na bago mo pa ma-realize ang lahat. Tinapos ng lahat niya ang sandwich at naghilamos sa banyo si Blake. Hindi na siya nakinig sa dalawa. Bigla rin siyang inantok kaya't dumiretso siya sa kwarto nito. Nilak niya yon. Gusto niya sanang tawagan si Lyndon pero mukhang wala naman itong social media account. Nangunguso siyang napatitig sa screen ng cellphone niya. Kating-kati siyang makausap si Lyndon pero hindi niya alam kung paano. Nakatulog na lang siyang nakahawak sa cellphone niya. Hindi na nga rin niya alam kung saan natulog si Marie at Blake. Ang naalala niya nagkantahan pang dalawa. Pero nung magising siya'y tumambad sa kanyang maraming tawag. International calls iyon kaya literal na napaupo siya. Frustrated niyang tinitigan ang cellphone. Wala siyang load pantawag sa numero kahit pa kating-kati na siyang i-dial yun. Pero halos mapalundag siya noong tumawag ulit ang numero. Agad niyang hinagilap ang bag at sinuot ang heels niya. Uuwi na siya kaagad dahil paniguradong pagagalitan siya ni Lyndon. "Where are you?" Mabigat na tanong nito pagkasagot niya sa tawag. "Ah, nandito kay Blake. Kasama ko naman si Marie," agad niyang sagot. Wala siyang rason para magsinungaling. Nakakapangit lang yun ng relasyon. "What the heck are you doing there? Go home." Medyo galit na utos nito. Napairap siya dahil yun naman ang gagawin niya. Gigisingin na rin niya si Marie. "Tss, uuwi talaga ako. At least sinabi ko kung nasan ako. Eh ikaw, hindi ka nagpaalam." Pangungonsensya niya dito. Pinihit niya ang doorknob at hindi pinansin ang atungal nito. "Just go home. Baka hinahanap ka ng mga bata." Sermon pa nito. "Alam nila kung nasaan ako. Ikaw ang hinahanap nila." Nabitin sa ere ang sinasabi niya matapos datna ng sala. Nalaki ang mga mata niya sa nakita. "What the heck?" Mahinang usal niya pero mabilis na tinakpan ng bibig. Napamura si Lyndon sa kabilang linya tila na stress. "What happened? What? Speak, Beth?" Utos nito. Napalunok siya at umiwas ng tingin. "Sa tingin ko'y lalaki ng kaibigan ko." Wala sa loob na bigkas niya matapos muling mahagip ang tingin niya si Blake at Marie sa sofa na parehong walang saplot. Mukhang may pagagalitan siya mamaya. "Blake is a guy. I don't trust him. Go home now." Muling utos ni Lyndon na hindi niya pinansin.